So mga tol, dahil naiengganyo na po ang mga boksingero at isa-isa na po sila nagpa-participate sa Saudi Arabia ni Turki Al-Alsik at doon na po ginaganap ang malalaking laban. At talaga namang malaki ang kinikita ng mga boksingero sa Saudi Arabia. At tulad na lang ng maikasaang bigating laban ni Dimitri Bivol versus Artur Beterbiev sa Undisputed Championship sa light heavyweight at Tyson Fury versus Alexander Usyk, nababahala po ngayon ang Top Rank at PBC dahil sa Saudi na ginaganap ang malalaking laban. Kumbaga nawawala na po ang malalaking laban sa Amerika. Lalo pa nga pong nababahala ang Top Rank at PBC sa pakikipagsanib-puwersa ni Turki Al-Alsik sa presidente ng UFC na si Dana White at nagtayo po sila ng sariling promotion sa boxing. Yan po ang TKO promotion at para mapigilan po na maglipatan ng mga boksingero ng Top Rank at PBC dito sa TKO promotion, gumawa na po ng hakbang ang PBC at Top Rank. Sa latest report mga tol, nagkulab na po ang dalawang matagal na salarangan ng industriya ng boxing para gumawa sila ng malalaking laban sa Amerika. Yan po yung paglalabanin na nila ang mga fighters nila at mukhang maganda naman po ang kinahinatnan ng meeting nila. Maikakasa na po kasi ang inaasam-asam na laban ng mga fans. Isa nga po sa malaking laban na ikakasa mga tol, ang bata ng PBC na si Gervonta Tank Davis versus bata ng Top Rank na si Vasily Lomachenko o kaya naman daw itong si Tank Davis versus Keishon Davis at laban ng Sebastian Fundora versus Sander Sayas, Johnny Vic Alimcanala versus Carlos Adames, Stephen Fulton versus Bruce Carrington at Teofimo Lopez versus Gary Antoine Russell. So mukhang mabubuhay na po ulit ang boxing mga tol sa Amerika kung ganyan na mga laban na ikakasa. Sa kabilang banda naman mga tol, maraming nga po ang mga Pinoy fans ang tutol na paglabanin ng dalawa nating kampiyon na sina Melvin Jerusalem at Pedro Taduran. Marami po kasi ang nagsasabi mga tol na mga Pinoy fans na dapat daw wag paglabanin ng kapwa Pinoy. Dapat daw ibang lahi na lang ang labanan at wag daw paglabanin ng kapwa Pinoy. Pero ayon naman po sa mga batikan sa boxing, bakit daw hindi sila paglalabanin? Kung nakataya daw dyan ang Undisputed World Championship, history daw yan mga tol kung sakali dahil wala pa pong Pinoy ang nakakasungkit ng legacy na yan, ang maging undisputed. Pero hindi naman daw agad paglalabanin itong si Jerusalem at Taduran dahil yung dalawang belts sa minimum, yung WBO at WBA, hawak ni Oscar Collazo ng Puerto Rico. Kailangan muna daw ni Jerusalem o kaya ni Taduran na talunin si Collazo at makuha ang dalawang titulo. Kapag nangyari umano yan, pwede na daw maglaban si Jerusalem at Taduran para sa Undisputed World Championship. Kung sina Oya Inoue nga daw at Junto Nakatani na parehas Japanese, maglalaban next year. Bakit daw hindi pwedeng gawin sa Pinoy? Pwede daw maglaban yung dalawa. Basta usaping legacy. So ano sa tingin nyo mga tol? Pabor ba kayo na maglaban si Jerusalem at Taduran? Speaking of Melvin Jerusalem mga tol, hinamon po siya ng street fighter na si Boy Bagsik ng sparring. Sa post po kasi ni Boy Bagsik mga tol, kinongrats naman niya si Jerusalem sa pagkapanalo nito sa Japan noong nakalipas na linggo. Pero wika ni Boy Bagsik mga tol, gusto daw niya matry na makabugbog ng world champion. Agad naman pong sumagot si Jerusalem sa hamon sa kanya ni Boy Bagsik at sinabi ni Jerusalem mga tol, let's go. So palag nga po makipag-sparring si Jerusalem dito kay Boy Bagsik. Pagbibiro pa ni Jerusalem, dadami na daw yung followers niya kapag nilabanan niya itong si Boy Bagsik. Pag-aangas naman po ni Boy Bagsik kay Jerusalem, tatagal daw kaya ito sa kanya ng 3 rounds.